Lubog na naman sa tubig baha ang malaking bahagi ng Botolan, Zambales matapos ang 5 araw na sunod-sunod na pag-ulan. Nitong nakaraang Agosto lamang, binaharin ang bayan ng Botolan nang bumigay ang isang dike doon. Live mula sa Zambales, nagpapatrol, George Carino. Ted, mula pa kagabi ay niraragasa na ng baha ang lugar na ito. Ang kinatatayon kung ito ay bahagi ng National Highway dito sa Barangay Carael ng Botolan na siyang pinakamataas sa bahagi ngayon dito sa lugar na ito. At magugunitang nito lamang Agosto, halos ganito ring kalalim ng baha na rumagasa dito. Parang bangungot na bumalik ang tanawing bumabalot dito sa bayan ng Botolan. Lubog na naman sa tubig ang mga sasakyang kakukumpuni pa lang matapos masira ng nakalipas na baha. Itinigil muna ang pagkumpuni sa kalsadang sinira din ng nagdaang baha nitong nakaraang buwan. Asa 6 ng Agosto naggulantangin ng baha ang bayang ito. Libu-libong residente ang inilikas matapos masira ang dike na dapat sana'y pipigil ng tubig na dumadaloy mula sa bundok ng Pinatubo pababa sa ilog ng Bakilan at Balinbakero. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Botolan, 5 araw nang umuulan kaya ang naipon tubig ay dumaloy muli sa hindi pa nakukumpuning dike. The first breakdown was behind of Typhoon Kiko. After that, we have now Typhoon Labuyo. The damage was aggravated by Typhoon Labuyo. 5 barangayan lubog ngayon sa baha. Halos 600 pamilya ang inilikas. Dinala sa mga eskwelahan na nagsilbing evacuation center. Ayon sa residenteng si Concepcion Bunglo, walang pinag-iba ang bahang ito sa pinsalang inabot nila nitong Agosto. Lubog din noon ang bahay ng pamilya Bunglo at 1 linggo silang namuhay sa pinagtagpi-tagping kahoy. Tinitiis lang namin kasi ang hirap din mag-evacuate eh. Nakaraan, bumaha din, di ba? Ganito rin, pero hindi ganito kalalim naman. Pero ang masakit ay ang kalagayan ni Ruby Manalaysay, stranded na biyahero at isa sa mga nawalan ng bahay nang rumagasa ang baha dito noong Agosto. Kasama siya sa grupong sinagip at inilikas ng rescue team na sinamahan namin noon. Bit-bit pa niya ang kanyang anak. Dinala pa niya sa ospital sa Olongapo ang tatay niyang may sakit. Nalaman niyang binahana naman ang mag-anak niya at pauwi sana ngayon para maghatid ng pambili ng gatas ng kanyang anak. Pero sa lakas ng agos, walang magawa si Ruby. Gusto ko po sanang makatawid at para maihatid ko sa kanila yung perang iaabot ko dahil wala akong gatas yung anak ko. Wala pang kasiguruhan kung hanggang kailan tatagal ang sitwasyong ito dahil patuloy pa rin ang malakas na buhos ng ulan. Dito na lamang sa Barangay Carael ang hangganan ngayon ng biyahe ng mga motorista dito sa kahabaan ng National Highway. Hindi makakatawid papunta sa poblasyon ng Botolan at sa kabisera ng Zambales ang bayan ng Iba. Kung kaya't mahirap ding marating ngayon ang mga bayan ng Palawig, Candelaria, Masanloc at Santa Cruz. Maliban na lamang kung iikutin ang mas malayong ruta via Kamiling diretso sa Alaminos gamit ang Alaminos-Olongapo Road na may habang 200 kilometro. Isinara muna ng DPWH ang biyahe dahil para masiguro ang kaligtasan ng mga motorista. Napaka-unstable kasi at malakas ang agos kung kaya't hindi pinadadaanan ng temporary bridge na nasa ibabaw ng bahagi ng kalsada na winasak ng rumagasang baha nitong nagdaang Agosto. Ted. Salamat, George Carino. Samantala, siksikan ngayon sa mga evacuation centers ang mahigit 500 pamilyang inilikas mula sa mga binahang lugar sa Botolan, Zambales. Nahihirapan din ang mga lokal na opisyal na ipahatid ang relief goods sa mga evacuees dahil pa rin po sa walang tigil na pag-ulan at mataas na tubig baha. Live mula Zambales, nagpapatrol, Ina Reformina. Ted, umabot na sa 571 families o 2,355 katao ang nagsilikas mula sa kani-kanilang tirahan dahil sa pagtaas ng tubig baha sa 5 barangay dito sa bayan ng Botolan. Ted, pansamantala muna silang nagsisilo ngayon sa 4 na mga elementary schools. Hindi na nila inantay na maglagpas tao ang tubig, lalo't napakalakas daw ng agos ng tubig mula sa mga umapaw na ilog ng Maraunot, Balinbakero at Bakilan. Halos walang nabitbit ang mga evacuees. Karamihan sa kanila naglakad lang papunta sa evacuation centers. Ang mga inabutan naming evacuees sa Porac Elementary School, alas 5 ng hapon kanina, ni hindi pa nakapag-almusal at pananghalian. Ayon sa
sa local DSWD, hirap silang itawid ang pagkain at iba pang relief goods mula sa munisipyo dahil sa baha. Dito sa maliit na paaralang ito sa Barangay Porac, siksikan ang may 68 pamilya. Kasama rin nilang sumisilong ang ilang biktima ng pagbaha noong nakaraang buwan dahil wala na silang mauuwiang tirahan. Po, kaya kami lumikas na. Mababa pa lang, hindi na namin antayin dahil kung baga kami isandwich na, di ba? Bukaw is ilog na. Tapos Karail, nakita niyo naman, pag nasa gitna na kami. Buti nga po nakalis po kami dun sa titirahan namin eh. Kung hindi po, talaga po na ano na po sana kami. Hindi na po kami sana makakatawid. Yung bahay ko doon, hindi ko na nahagilap. Sumama na yata sa ilog. Sinabi ko sa kanila na ililipat ko sila dito sa Porac. At mas maganda po rito at mayroong magagandang facilities. Potable ang tubig, mayroon silang CR. So doon wala pong masarap na tubig. Ted, nananawagan ng mga evacuee ng tulong na pagkain, damit, banig, mga kumot at iba pang pangangailangan. Nangangamba rin ng ilan sa kanila na baka magsimula ng magkasakit ang kanilang mga anak dahil tuloy-tuloy pa rin at walang patid ang pagbuhos ng ulan dito sa Botolan, kaya't humihiling din sila ng tulong na mga gamot. Suspendido naman ang pansamantalang pasok sa mga paaralan ng North at Central Elementary School, Porac Elementary School at Bukaw Elementary School na nagsisilbi munang evacuation center. Ted? Salamat, Ina Reformina!